Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Para sa edisyong ito ng Usap-Usapan, amin pong inihahandog ang programang tatalakay at susubukang magbigay kahulugan sa paggunita ng Kwaresma sa makabagong panahon na ginagalawan natin ngayon. Ito po ang Usap-Usapan, Kwaresma sa hamon ng bagong panahon. Ang Semana Santa, Kwaresma o Mahal na Araw, ang isa sa may mahabang bilang ng walang pasok o holiday sa Pilipinas, bukod sa Pasko at Araw ng mga Patay o Undas. Ito ay upang makapaghanda at pagpapahalaga ng mga kapatid nating Katoliko sa buhay, sakripisyo, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang pagsasagawa ng bisita iglesia, pasyon, senakulo at pagsasagawa ng penitensya tulad ng pagpasa ng krus at aktwal na pagpapako sa krus ay ginagawa ng mga debotong Katoliko sa paggunita at pagbibigay halaga sa isang linggong Kwaresma. Ang iba naman ginagamit ang pagkakataon na magbalikan sa kanilang mga probinsya upang samantalahin ang Lenten holiday upang makasama ang mga mahal sa buhay. Ang iba, nagbabakasyon kasama ang buong pamilya. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ngayong nasa makabagong siglo na tayo, kung saan ang buhay ay umiikot na lamang halos sa pag-intindi at kung paano makakaagapay sa hamon ng buhay. Sa likod na rin ang impluwensya ng mga makabagong kaalaman at gamit dala ng teknolohiya, sabayan pa ng mga social media platform na madalas nakatutok ang karamihan. Sa isang pag-aaral ng Telenor Asia noong Enero ng 2023, nakasaad na 77% ng populasyon sa Pilipinas o mahigit sa 80 milyong Pilipino ay nakatutok sa online o sa mga social media platform o application, kung saan, ayon sa mga respondent ng pag-aaral, ay nagsabing mas gumagamit ng social media application sa kanilang personal na pakikipag-ugnayan sa ibang tao kaysa sa tunay na buhay. Batay sa datos na ito, may panahon at kabuluhan pa ba ang pagdaraos ng iba't ibang pamamaraan na nakaugalian at tradisyon sa paggunita ng Kwaresma? Susubukan nating sagutin ang katanungang yan sa kabuuan ng ating programa dito sa Usap-Usapan, Kwaresma sa hamon ng makabagong panahon. Para malaman natin ang kasalukuyan, alamin din natin ang kasaysayan ng pagdaraos ng Kwaresma sa bansa upang mabatid natin ang pinagmulan nito at paano ito napalaganap sa Pilipinas. Kasama natin ngayon ang isang historian na si Ginoong Danilo Lumabas upang ibahagi sa atin ang pinagmulan ng mahal na araw sa perspektibo ng kasaysayan. Naging malaki ang role o gampanin ng mga misyonerong Kastila sa pagpapalaganap ng Kristyanismo dito sa ating bansa, lalo na nung dumating ang mga misyonerong Agustino, Franciscano, Dominicano, Jesuit at mga Recoletos. Sila ay nagkaroon ng mga iba't ibang mga mission stations dito sa ating bansa kung saan doon sa mga lugar, sa mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa, sa mga lalawigan hanggang sa mga kalitliitang bayan at barangay, ay nagtayo sila ng mga simbahan at ipinakilala nila ang pananampalatayang Katoliko. Siguro magandang makwento natin dito yung ginawa ng ilan sa mga pari, especially mga paring Pilipino, katulad ni na Gaspar Aquino de Belen, na siyang sumulat ng unang pasyong mahal na ginagamit natin ngayon dito sa ating bansa. Particularly nasulat ito way back 1703. Kasunod nito ay may mga iba pang mga pasyon na nasulat na nagsasalaysay din na naging paghihirap ng Panginoong Hesukristo hanggang sa lumabas ang tinatawag na Pasyong Henesis na inedit ni Padre Mariano Pilapil noong 1800s, kung saan ito yung ginagamit natin ngayon
o isa sa pinakamalawak na bersyon ng pasyon na ginagamit natin sa kasalukuyang panahon. So, mula dito sa mga pasyon na nasulat during the 1700s up to 1800s, dito ngayon nabuo yung mga iba't ibang mga pagtatanghal na kung tawagin natin ngayon ay mga senakulo. So, mula dito, ang actually naging inspirasyon ng pagbuo ng mga senakulo ay batay na rin sa mga nasulat, o actually batay na din sa pasyon na nasulat ni na Aquino de Belen at saka yung na-edit ni Padre Mariano Pilapil. So, lumaganap ang mga iba't ibang grupo ng mga nagtatanghal ng senakulo na tinatawag ng mga senakulista sa mga iba't ibang lugar, particular dito sa may bahagi ng Malolos, sa ibang bahagi ng Bulacan, sa may bahagi ng Rizal, particularly sa Taytay at saka sa Cainta, at meron dito sa may bahagi ng Malibay sa Pasay. So lumaganap at na-establish yung mga iba't ibang grupo ng mga senakulistas na ang pangunahing gawain ay magtanghal ng mga pagsasadula na naging buhay, paghihirap at kamatayan ng Panginoong Jesucristo. So naging malaki ang role ng pasyon, pagbasa ng pasyon at saka yung pagtatanghal ng mga senakulo upang maintindihan ng mga Pilipino yung kwento ng katubusan na ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa loob ng mahigit 300 taon na pamamalagi ng mga Espanyol dito sa ating bansa ay naging deep-seated yung pananampalatayang Katoliko dito sa ating bansa. And eventually ay na deeply ingrained sa consciousness ng mga Pilipino, lalo na yung mga iba't ibang mga practices. Mula doon sa mga practices na ito na naituro sa atin ng mga Espanyol, lalo na sa pagdiriwang natin ng Kwaresma o yung 40 araw na paghahanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon, mas ginamit ito ng mga Pilipino upang maipaintindi nila sa kanilang sarili yung hirap ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mula doon sa aral ng paghihirap ng Panginoong Jesucristo ay in-apply nila ito sa kanilang sarili. Kaya nagkaroon ng mga iba't ibang mga tao noon na nagsimula, way back Spanish period pa, ng mga nagsasagawa ng pagsusuplina sa kanilang sarili. Yung nagsasagawa ng penitensya, lalo na kapag mahal na araw, and particularly kapag Biyernes Santo, kung saan ay ginugunita natin ang araw ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. So, mas in-apply ito ng mga Pilipino sa kanyang sarili. So makikita natin lalo na sa iba't ibang bahagi ng Bulacan, lalo na sa Rizal, marami pa diyang mga kababayan natin na until now ay nagpa-practice pa rin ng pagpepenitensya sa pamagitan ng pagsusuplina sa kanilang sarili, lalo na sa mga kalalakihan, o kaya yung pagtitinggulong ng ilang mga kabataang lalaki sa may bahagi ng Rizal, or lalo na dito sa may bahagi ng Paumbong sa Bulacan at saka dito sa may San Pedro Cutud sa may Pampanga, na talagang ginagaya nila o hinahalin tulad nila yung pagpapapako mismo sa krus nila to imitate the passions of our Lord Jesus Christ. So may mga bagay tayong inadapt lalo sa ating kulturang Pilipino mula nung ipinamana sa atin ng mga misyonerong Kastila ang pananampalatayang Kristiyano sa atin. So, mula doon sa panahon ng Kastila, kahit na dumating pa yung mga Amerikano at nagpakilala ng isang bagong relihiyon sa atin, ay nanatili ang mga iba't ibang mga traditions and customs ng mga Pilipino na nakaugat sa pananampalataya natin. Nanatili ang prosesyon, nanatili yung pagsasagawa natin ng pagbasa ng pasyon, nanatili yung pagsasagawa ng mga pagpepenitensya, kahit na nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, bagamat natigil yung ilang mga gawaing pansimbahan dahil nga gera noon eh. So may mga conscious na mga mananampalatayang Katoliko na nagpanatili doon sa tradisyon na iyon hanggang sa kasalukuyang panahon. Kahit na nagbago ang panahon,
lalo na sa pagpasok ng modernisasyon, hindi lamang sa sekular na mundo natin, kundi maging sa idea ng pagbabago sa liturhiya ng simbahan, na natili pa rin yung yung practice na minana natin sa ating mga magulang at minana natin sa ating mga ninuno, lalo na pagdating sa mga gawain sa mahal na araw at sa Kwaresma in general. Sa tagal ng pananatili ng mga Espanyol sa ating bansa, that's more than 300 years, 300 taon mahigit, ay talagang nanatili sa kamalayan ng mga Pilipino yung kulturang yon. Ikalawa, dahil na din sa exodus ng mga tao, halimbawa sa paglipat ng mga tao from one place to another, nadadala nila yung ibang mga practices na ito doon sa mga lugar kung saan sila natutungo. And if I may add, naging malaki ang tulong ng ilang mga conscious na mga individuals doon sa mga parishes. Kaya nananatili, hindi lamang naipapakalat, kundi napapanatili nila yung mga iniingatang tradisyon nung kanilang mismong parokya at saka nung mismong kanilang bayan pagdating sa mga iba't ibang mga gawain, pagdating sa Kwaresma at mahal na araw. Isang magandang tignan natin dito ay yung ilang mga practice na ginagawa halimbawa sa bahagi ng Bulacan, kung saan may mga kofradya o ilang mga grupo ng mga nag-aalaga ng mga poon na ginagamit sa mahal na araw. Itong mga kofradya na ito ay instrumental sa pagpapanatili nung tradisyon na iyon. Nagbabago positively kasi nagkakaroon na ng consciousness sa mga tao na maging mas refined, mas detailed yung pagsasagawa ng ilang mga gawaing liturhikal at paraliturhikal sa usapin ng Kwaresma at saka sa mahal na araw. So mas gumaganda at mas naging refined. Kitang-kita ito lalo na kapag sa pagdami ng mga lumalahok pagdating sa mga prosesyon or Holy Week processions pag Holy Wednesday and Good Friday. Malaki ang factor or salik dito nung mga mananampalataya doon sa mismong parokya na yon. Nakadepende kasi sa kanila kung paano nila mas pasisiglahin o mas kung hindi man ay may pananatilihin nila yung minanang tradisyon ng mga mananampalataya, minanang tradisyon ng mga mananampalataya mula doon sa mga ginagawa ng kanilang mga ninuno na mga gawaing pang Kwaresma at saka pang mahal na araw. Kalawa, nakadepende yan doon sa kagustuhan ng mga asosasyon, ng mga kofradya at ng mga ermandad kung paano nila pananatilihing buhay yung tradisyon at kultura ng kanilang parokya. Kasi malaki ang role nila. Sila yung nagsisilbing gatekeepers kung paano mapapanatili yung ganitong kultura at tradisyon. And some individuals na siya nagpapanatili noong kultura at tradisyon doon sa lugar na yon. Malaki ang role ng mga ito. Kasi kailangan ng tulungan, hindi lamang ng mga asosasyon o ng mga kofradya, ng mga ermandad, kundi ng mismong mga mananampalataya, ng mga parokyano doon sa mismong parokya na yon para manatiling buhay yung mismong gawain yon, yung mismong kultura na kanilang nakagisnan. Halimbawa, dito sa may bahagi ng San Pedro Kutud, kitang-kita natin dito yung partisipasyon ng local government, ng mga religious authorities, ng mga grupo, ng mga kofradya, ng mga ermandad, at ng mga mismong mamamayan ng San Pedro Kutud, kaya nananatiling buhay yung tradisyon ng pagpapapako. Doon, may kabuluhan pa rin ang mga ginagawang pagdaraos ng mga gaytong gawain ng mahal na araw. Kasi una't higit sa lahat, sa pamamagitan nitong mga gawaing ito, ay mas naipapakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat. Hindi lamang sa mga mananampalataya na talagang nagsisimba, conscious sa kanilang pananampalataya, kundi doon sa ilang mga nominal Catholics na hindi naman ganun kaaktibo na ipahayag ang kanilang pananampalataya. And at the same time, ay may pakilala din natin ito doon sa ilang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya para higit na nilang maintindihan paano nga ba gumagalaw o paano nga ba yung mekanismo na nangyayari sa mismong simbahang Katoliko. Malaki ang mga gampanin nitong mga gawaing pangliturhikal na ito. Ikalawa, dahil sa pamagitan nito ay mas nagiging buhay ang isang bayan o yung isang lugar. Sa pamagitan kasi ng mga gawain ito, talagang may mga pupunta doon sa lugar na yon para saksihan yung mga ganitong klase ng gawain.
mga ganitong klaseng mga tradisyon. At sa pamagitan nito, nagiging buhay yung isang bayan. Alam natin na kapag lumakas yung ganitong klase ng gawa, yung ganitong klase ng kultura at tradisyon, nagkakaroon ng sariling identity yung bayan na yon. And sa pamagitan nun ay nagkakaroon ng parang somehow lumalakas yung part ng creative economy ng mismong bayan. Lumalakas yung hindi lamang yung aspeto ng simbahan, kundi lumalakas yung usaping pang-ekonomiya ng mismong bayan. Maraming nagbe-benefit dito sa mga ganitong gawain. Pangatlo, ay mas napatatatag ng mga ganitong klase ng gawain, mga gawain pang-liturhikal at para-liturhikal, yung pananampalataya mismo ng mga Pilipino. Sa pamagitan nito mga gawain ito ay nagigising yung damdamin ng mga Pilipino. Kasi ito ang Kwaresma kasi ay yung pinakaakmang panahon para mas makapagnilay ang mga mananampalatayang Katoliko hinggil sa kanilang espiritual na kalagayan, makapagtika, makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. So sa pamagitan nito mga gawain ito ay mas napagtitibay nito yung kanilang pananampalataya. At the same time ay mas kung ano man yung mga nararamdaman nilang mga pagkukulang na or emptiness sa kanilang sarili, mas natatawid ito during these days. At malaki ang role nitong mga gawaing pang-liturhikal na ito at para-liturhikal na ito sa pagpapanatili at pagpapaalab ng damdamin at pananampalataya ng mga Pilipino. Isa sa mga nakaugalian ng idaos tuwing Semana Santa ang senakulo. Isang makulay na pagsasadula ng buhay ni Jesus sa mga huling sandali nito bago ialay o isakripisyo ang sarili at magpapako sa krus para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang grupong Dularawang Bulacan Foundation Incorporated o DBFI mula sa bayan ng Bulacan ay matagal nang nagsasagawa ng senakulo. Nakapanayam namin si Vicente Bong Enriquez, ang Chairman Emeritus ng DBFI upang malaman kung bakit nila ipinagpapatuloy ang pagtatanghal ng senakulo. Gayon din kung paano nila ito nagagawa at ano ang mga hamon na kinakaharap ng ganitong uri ng pagtatanghal. At may partisipasyon ba ang mga bagong henerasyon o kabataan sa pagtataguyod ng senakulo? Ang purpose namin nung araw, nung tinatag yung Hiyas ng Bulacan Dramatic Guild, ang purpose namin was apat yata. Una, it's a cultural activity. No? It's a tradition. Kasi may sinakulong nung araw tradition, artistic, at saka biblical interpretation. Something like that. No? Yun ang umpisa nun yun ang purpose namin. Until umabot doon sa point na naging panata namin. Naging parang every year. Kasi iba nagre-request something like, a better life. Hindi ko naman makuha yung traditional, yung traditional, yung paberso. No? Masyadong luma. Di ba? So ang ginawa ko, ang tawag namin doon nung una, ang tawag namin sa amin nung inumpisahan yan transitional sinakulo. It's in between the modern and the traditional. So tinawag ko transitional. Ngayon, pag pinanood mo sinakulo namin, parang modern na, musical na Musical na, with choreography, with multimedia na. Parang ganun siguro, nag-evolve talaga Hindi siya yung, tapos, yung mga hindi ko masabing matatanda, yung mga datihan naming members, nanunood na lang. Kumisa nga, ang mga nagpe-perform ngayon mga apo namin, pamangkin namin, mga bata, ganyan. I've seen all of them develop. Nakita ko yan development nila, na sumama sa amin na very awkward, elementary, high school. Ngayon, ang gagaling ng artista. Ngayon, ang gagaling na nilang umarte. Ngayon, they have that self-confidence. Yung iba dyan, nagdidirect na, gumagawa ng script, gumagawa ng music. Total aspect ng teatro. Natutuwa ako. Gusto talaga namin. More than
the olds, the seniors. Gusto namin ang mga kabataan na targetin ng sinakulo. Kasi, you know how it is now, di ba? Very materialistic na itong mundo natin na para bang, no? Nababawasan yung spirituality, nawawala. So ngayon, itong sa sinakulo, somehow, siguro, makapag-share kami ng spirituality, the spirituality aspect of the passion play, of the life of Jesus Christ. So mas gusto namin yung kabataan. Ngayon, meron kami mga na-inspire na mga grupo na nanood sa amin. Tapos, after 1 year or 2 years, meron na silang sinakulo. Sabi ng iba, marami na kayong kakumpetensya. Sabi ko, hindi ng mission namin, hindi kami nakikipagkompetensya sa sinakulo. Ang gusto namin, kung pwede nga lang, lahat ng barangay may sinakulo Why? Kasi, lalo sa mga bata, na ilalayo mo sila, di ba? Sa dangers of the youth. Di ba? Yung mga drugs, ganyan. Kasi when you get involved into something like this, hindi lang sinakulo, into theater, into worthwhile undertakings. Siyempre, hindi na pwede yung mga, di ba? Mapupunta ka sa right path. Ang pakiramdam namin, the sinakulo now is very relevant Kasi somehow, di ba, during the Holy Week man lang, maparealize mo lalo sa mga kabataan na masyado nang lulong sa technology, sa mga gadgets, you know, give some time for spirituality. Yun lang yun. No? Kaya, kung sasabihin natin, relevant pa ba sinakulo ngayon? Of course. We don't want, ayaw namin na mawala yun. Hopefully, itong mga bata, itong mga bagong generation can continue for another 50 years. Gusto sana namin ganun ang mangyari. Until, di ba? Kaya ngayon, sabi ko nga dito sa grupo na nagpa-perform ngayon, audience na lang ako. Pagod na ako Di ba? Although, I still wish na talagang tuloy-tuloy yan. No? Tuloy-tuloy yung panata, tuloy-tuloy yung pasasalamat, tuloy-tuloy ang right attitude, tuloy-tuloy ang artistic improvement, tuloy-tuloy lahat yan, tuloy-tuloy dapat. Pero ano nga ba ang nagtutulak sa mga lumalahok at nakikiisa sa pagdaraos ng sinakulo? Ano ba ang kahalagahan nito sa kanila at ano ang mensahe nila sa publiko, lalo na sa mga kabataan? Nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap sina Apollo Libreha at Mary Josephine Salamat, mga kasapi ng Dularawan. Si Apollo gumaganap bilang Hesukristo at si Mary Josephine, costume mistress ng senakulo. Ako po si Apollo Libreha Jr., 46 years old. Ang role ko sa sinakulo ay Christ. 17 years ako nag-Christ. One time ako nag-Judas. Yun po. Bali, 23 years na po ako sa Dularawan, sa sinakulo. Passion ko talaga yung sa theater, ganyan. Musical, mga ganun kasi yung mga gusto ko. So, nung pagsali ko sa sinakulo dahil musical dance drama siya, so medyo na-amaze ako. So, ayun, napasama ako sa Dito ko po naalaman, nakasalamuha ko po dito ay mga teacher, mga professional din po yung mga nakasama ko dito. So, baga, hindi siya basta-basta lang na kumbaga, yung mga yun ay may sarili-sarili din na panata or yun nga, na gusto rin na sumali sa Dularawan. Sa akin po, ang kahalaga ay, kaya po kasi kami nagpapalabas ng sinakulo is, gusto namin maiparating yung mensahe sa kanila, sa mga tao. Kung yung gusto iparating ni Lord ukol din sa Bible. Kasi more on sa Bible naman yung pinagpasihan ng sinakulo. So, bawat year ay iba-iba po kasi yung nagiging team namin. So, gusto po namin may parating sa mga kabataan ngayon na yun nga po, na yung mensahe na
gusto namin parating sa kanya. My name is Mary Josephine. Tinatawag nila ako bilang Ate Josh ngayon. Kasi I start in the year of 2003, nag-stay ako for almost siguro mga 5 years. Then na-stop ako for 17 years. Actually, kababalik ko lang last year. Kasi syempre, nagkaroon ako ng sariling pamilya, nagpalaki din muna ng anak. Pero yung pamilya na nandito, sila pa rin yung dinatnan ko. Kaya parang walang nabago. After 17 years, sila pa rin. Sila pa rin yung mga kaibigan ko. Masaya pa rin ako na ngayon, part na ako ng department. So, I handling a costume mistress. Yun na yung part ko ngayon dito. And ginagawa namin ng mas magandang version yung sinakulo namin ngayon bilang syempre, part na rin ng panata ko. For me kasi ang kahalagahan ng pagsisinakulo is, sabi nga nila, hindi ito yung yung para lang sa kaibigan. Bigay mo yung sarili mo ngayon kay Lord. Kasi sabi ko nga, for the whole year, hindi ako masyadong nagsisimba, hindi ako masyadong nakakapag-serve sa Kanya. Sabi ko, in this way, mabigay ko man lang yung part ko sa Kanya kasi talaga ito yung panahon ni Christ. Kaya nandito ako. Number 1, ang kahalagahan nito is para kang buhay na Biblia. Ikaw yung nagpapakita sa mga tao na eto yung nilalaman ng Biblia kasi hindi lahat nakakabasa ng Biblia. So kahit yung mga street children na nakikita nila na nagpe-perform ka on the stage, they will see na ano ba yung ginagawa ng mga tao na to. So syempre kahit na nakikita nila na nalilimos sila sa harap ng simbahan, naririnig nila ang pangaral ng mga pare. Ito pala yung sinisimba ng mga tao. Ito pala. Kumbaga nagkakaroon sila ng knowledge kasi hindi lang kumbaga yung pagsasabuhay mo nito, hindi lang para sa pangsariling interes para to sa lahat. Kasi marami nang nakakalimot lalo sa panahon ngayon na andyan si TikTok, andyan si Facebook, marami nang nagkakaroon ng... Actually, pag nanood nga sila ng teatro, ng mga ganitong reenactment, andyan pa rin yung cellphone nila. Manunood lang sila, titignan ka lang nila, tapos mamaya cellphone na naman. Kaya nga, ngayon yung palabas namin, sinushorten na lang ng 2 hours kasi para hindi sila maiinip, pero na-deliver ng production ng buong mensahe ng palabas. Inalam din natin sa mga kabataan ang pananaw ng mga ito sa pagdaraos ng Semana Santa. At kung alam ba nila kung ano ang sinakulo at ano ang mensahe na nais nitong iparating. Nagkaroon kami ng pagkakataon na matanong sina Francine, 18 taong gulang, at Javier, 18 taong gulang. Narito ang kanilang magkakasunod na pahayag. My name is Francine Lea Lakilak and I'm 18 years old po. Yung hindi po pagkain ng baboy po tuwing Holy Week, tas pag nanood po ng mga movies about Jesus po. And nung sa Sinakulo po kasi parang, nung Pasko po, kasi po sa may lugar po namin, dun po sa may Marilao, may simbahan po doon which is yung Divine po. Parang kapag mag-Christmas na po, pinapalabas or mayroon pong scene na gagawin po yung Sinakulo and nakakapanood naman po ako. Yung sa Sinakulo po kasi pinapakita po dito kung paano po yung paghihirap ni Jesus Christ sa lupa Bali po yung natutunan ko po dito na kahit ano po yung mga kasalanan po natin, yung Diyos po talaga is hindi po tayo iiwan and lahat po ng kasalanan natin is iaako niya po and para po sa akin mas mahal na mahal po tayo ni Jesus lalo na po pag ano po yung sa Sinakulo pinapakita po. Kasi po dun po sa pamamanata po kasi parang natututunan po dito na maging mapagpasalamat po sa Diyos. And kapag po sa Sinakulo po nakikita mo po kung paano po mamuhay yung si Jesus po. Paano po mamuhay yung mga ibang tao noon na talagang malaki po yung pasasalamat po sa Diyos na meron po tayong Diyos kasi po nandiyan po siya sa mga problema na parang inaako niya po yung problema na meron po tayo and yung mga kasalanan po natin. Ako po si Javier Igor V. Nicodemus, 18 years old po. Yung wala po gano'n kasi po parang laki po akong Christian na parang born again po gano'n. Ay hindi po, wala po akong alam sa Sinakulo. Pero alam ko lang po yung mga naghampas dugo po gano'n po. Yun po. Parang ang
tawag po dito, para pinapahalagan po nila yung tradisyon ng pagsasenakulo, tsaka po yung parang nakikita ko po na mayaman po yung Pinas, or rich po sila sa pagpe-preserve po ng culture sa Christian, gano'n po, yung Christian culture po. Kapag po may nagsisenakulo ano lang po, narinig ko lang po sa mga bahay-bahay namin kasi po hindi po lahat born again sa lugar namin. Kaya yung iba po narinig po ako ng mga pabasa po, gano'n. Parang mas makikita mo po yung value ng buhay kapag po kilala mo po si Kristo, or yung mga pinagdaanan niyo po, yung sacrifices niya during his times po. Tapos parang mas pipili ka po ng good choices sa buhay kasi po alam mo po yung sacrifices niya po noon, and ayun lang po. Sa mga pahayag na aming narinig mula sa mga taong kasama sa pagbuo at pagtataguyod ng senakulo tuwing Semana Santa, tulad nila Apollo at Mary Josephine, gayon din sa mga kabataan na sina Francine at Javier, kapansin-pansin na tila malayo sa mga pahayag ng mga taga-Dularawan ang naging tugon ng ating mga kabataan. Bakit kaya? Ito ba ay dahil sa kasalukuyang panahon na sa kabila ng pagsisikap ng ilang mga organisasyon tulad ng Dularawan na maimulat ang kabataan sa kahalagahan at kabuluhan ng senakulo tuwing Semana Santa, ay tila marami pa rin sa bagong henerasyon ang hindi maabot marahil dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng pagtutok sa social media platforms na patok sa mga kabataan, mga e-games na pinaggugugulan ng mahabang oras ng paglalaro, o marahil dahil na rin sa pagtutok sa mga bagay na maaring makatulong sa kabuhayan ng kanilang mga pamilya. Sa isang panayam sa programang Usap-Usapan, minarapat naming kunin ang panig ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ni Father Jerome Ceciliano, kasalukuyang Executive Secretary ng Episcopal Commission on Public Affairs ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Narito ang kabuuang panayam kay Father Jerome Ceciliano. Well, number one, ang presensya ng Diyos dama natin. Kapag ginugunita natin itong mga yugto sa buhay ni Jesus, pagpapaalaala yan na once in our life, merong Diyos na naparito sa sanlibutan para samahan tayo, paglingkuran tayo, mahalin tayo, at isalba tayo sa tiyak na kapahamakan. So yan ang number one na significance. Pangalawa, ito ay hamon sa atin na tularan din natin si Jesus sa kanyang pagsasakripisyo para sa tao. Minsan ang tao nagiging selfish, minsan ang tao sariling interes. Pero kapag pinagnilayan natin ang mga ginawa ni Jesus, andi dito yung ideya ng pagiging other-centered. So people-centered. We die to ourselves so that we can focus on loving others. Most definitely, yung ginawang pagpapakasakit ni Jesus na itinatanghal sa pamamagitan ng senakulo ay malaking bagay din para, number one, i-educate, i-evangelize natin ang tao. Na minsan, nagpakasakit ang Diyos para maipagkalob sa atin ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan. So dito, tayo din naman ay tinuturuan na yung value ng suffering. Meron tayo tinatawag na redemptive suffering. At ito ay tinatanggap natin, ito ay hindi natin tinatanggihan, hindi natin tinatatwa, bagkus nakakatulong ito para i-purify din kung ano ang talagang laman ng ating puso, ang totoo. Hindi lamang yan yung tipong inimbento, ginawa ng script. Ito ay pagsasadula ng totoong nangyari yan, more than 2,000 years ago. And here, we see different characters. At sa mga character na yan, makikita natin din, masisituate natin, masasalamin natin, ganun din palang tao. May mga taong taksil, may mga tao namang loyal, may mga tao nagsisinungaling, may mga tao nagpapakalat ng maling balita. So, in that particular senakulo, we see the different facets of life, we see the different qualities of people, we see people as they, not only act their part, pero ito ay kapupulutan talaga natin ng karakter. Well, ginagawa nitong panata kasi ngayon ang kanilang pananaw, na nababawasan yung kasalanan nila,
sila ay nagbabayad puri. Kaya nga dapat baguhin yung ganong konsepto. Kasi nga yung pagsisenakulo, kaya ka dumadalo din dyan. Kasi gusto mo din naman ma-imbibe yung spirit of the life of Christ, di ba? And then not only the spirit of the life of Christ, but the spirit of the characters. Ano bang pinapakita nito? Ano bang ginagawa nila? Don't want that to happen. So parang yung yung pagsali mo doon, an educational moment, so much so that yung pagkatapos ng lahat ng ito, aalis ka na, parang there needs to be a change in me. Diba? Parang yun ang naisip mo. Ulitin ko, baguhin natin yung konsepto na sasali ako dyan kasi mapapatawad ng kasalanan ko pagbabayad puri. No, it doesn't work that way. Mga action, yung mga, ibig sabihin, gamitin mo tong platforms na to, katanghal, may palabas mo yung mga pagdiriwang. So yung misa, pinapakita mo. Yung Semana Santa activities, pinapakita mo sa kanila. So evangelizing moment na naman yun. So ibig sabihin, itong mga binanggit mo naman mga platforms, pwedeng gamitin yan para maturuan mo yung mga tao, para maka-reach out ka sa mga tao. Hindi masama na gumamit ka ng TikTok, hindi masama na gumamit ka ng Facebook, hindi masama na gumamit ka ng Instagram at kung ano-ano pa, YouTube. YouTube nga, nakikita mo mga mas maraming re-reach out yung tao, yung simbahan sa paggamit ng mga to. So, gamitin natin yan sa tama. Yun nga lang, kung gamit ka ng Facebook para mag-post na nasa beach ka, ano yung ibang decision doon? Na umiinom kayo ng tropa nyo dahil reunion, summer yan Holy Week, ano yung evangelization doon? Wala. So sa ganang akin bilang taong simbahan, gamitin natin yun sa pagpapakalat, pagpapalaganap ng kabutihan, ma-enhance natin yung spirituality ng mga tao, mas ma-improve din yung relasyon ng mga tao sa Diyos. Yun naman ang gagawin namin para magamit yung mga platforms na binanggit mo. And then of course, kapag ginamit natin yung mga social media platforms na yan, walang panawagan namin kung makakapunta kayo ng simbahan, much better. Magsimba kayo doon, mangumpisal kayo doon kayo magdasal sa simbahan, yun ang pinakamainam na dapat gawin ng mga deboto at mananampalataya. TikTok, Facebook, X o dating tawag ay Twitter, online games at maging ang iba't ibang social media apps na makikita at ginagamit ng halos lahat ng tao na may gamit na latest model cellphone at computers. Dagdag pa dito ang pang-araw-araw na pangangailangan na kailangang matugunan sa harap ng mga pagtaas ng bilihin at iba pang kailangan ng pamilya. Lahat ng ito at maraming iba pa ang mga hamon na kinakaharap upang maipagpatuloy ang tradisyon at paniniwala sa Semana Santa at sa mga nakaugaliang aktibidad na kaakibat nito tulad ng senakulo at pasyon. Ngunit sa kabila ng mga hamon, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa mga lalawigan, maging sa mga syudad at maging sa online. Opo, maging sa social media, lumalabas at idinaraos na rin ang mga aktibidad tuwing Semana Santa kung saan ang nakikitang hamon o hadlang ay ginagamit ding paraan upang lalo pang mapalaganap ang tunay na kahalagahan ng Semana Santa. At ang mga hamong ito ay tinutugunan higit sa lahat ng dedikasyon at paniniwala o pananampalataya ng mga taong nasa likod ng mga nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad at tradisyon tuwing Kwaresma. At sa tulong ng Simbahang Katoliko ay makakaasang maisasalin pa rin sa mga susunod na henerasyon. Ako po si Ven Blones, kasama ang ating mga katuwang sa Radyo Pilipinas World Service. Sina Erwin Peñano, Bea Gaza de Guzman, Stephanie Vicente, Leo Magpayo, Jerome Toledo, Jay Arevalo, at ang ating executive producer at head script writer, Mr. Ray Sampang, sa pagbuo ng Usap-Usapan, Kwaresma sa Hamon ng Bagong Panahon. Kasama rin natin ang kapatid na himpilang Radyo Pilipinas 1, Manila, 738 kHz AM, kung saan isinahimpapawid ang presentasyon na ito sa radyo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Nag-iiwan din po sa inyo ng isang makabuluhan at mapagpalang Semana Santa.